Record natin 'to. So, nagtataka ako dun sa printing sa GC 'no. Palagi yung tanong dun, magkano yung Xerox, magkano yung colored, magkano yung back to back, magkano yung long, magkano yung short, ano yung presyo ng ganito kapag A3 ganito, ganyan. Yun yung nalulungkot ako diyan kasi nakikita ko marami na yung mga nasa printing industry na nasa 10 years na pero hanggang ngayon 'no, yun pa rin yung mga tanungan nila. Magkano yung ganito, magkano yung ganyan. Papaano tayo lalakin yan kung mali yung mga tanong natin? Wala may nagtanong dun ni isa. Actually, tatlong araw na yung GC na ginawa ko na around nasa siguro mga nasa 500 participants. Pero walang may nagtatanong dun. Araw-araw ang dami tambak yung mga tanong dun. Papaano gawin 'to, papaano i-troubleshoot yung ganito. Pero wala ako may nabasa dun na tanong kung papaano papalakihin yung printing shop. Meron nga one time 'no, nag-post ako dun sa The Philippine Printing Hub, ilang taon para yumaman sa printing industry. Alam niyo ba gulat na gulat yung mga participants. Sabi nila, "Abay, yayaman pala." Medyo joke yun 'no, medyo nakakatuwa yung mga comments dun at umabot yun ng siguro 500 comments. Nakakatuwa, pero kung titignan natin into context 'no, nakakalungkot siya. Kasi ibig sabihin hindi nila abot sa kanilang Mm. isipan na pupuwede pala silang yumaman o Sunset kumita ng light, limpak-limpak hallelujah, sa printing sunset. industry 'no. Naniniwala ako na nasa tamang tanong yung tamang sagot. Kung hindi mo matanaw yung pagyaman sa printing industry, abay napakahirap yumaman sa printing industry. Napakahirap kumita sa printing industry. Ako'y nasa 4 years na sa pagnenegosyo sa printing industry at marami na din akong na-unlock. Hindi sa ano kaya nga isineshare ko dito sa sa grupo na 'to kung papaano ma-level up kung kahit hindi man lang yumaman muna 'no, ma-level up lang natin yung mga printing natin. Wala namang masama sa pagse-Xerox, wala namang masama sa pag-preprint 'no. Pero hindi na ba tayo nagsawa 'no? Araw-araw na lang nagse-Xerox, nagpe-print, nagla-laminate, ID lanyards, ano pa, nagpe-print ng ID. Walang masama dun. Pero yung masama kung ilang taong ka na hanggang dun ka pa lang at hindi ka nagle-level up 'no. Dito papasok yung price war. Sa main topic natin ngayon, dito papasok yung price war. Nung pinost ko 'to, meron pa din may nagtaka, nagtanong, sabi ko, magtuturo ako papaano i-combat, papaano maiwasan yung price war. May nag-comment na naman dun, napakahirap yan, imposible yan mangyari, ganito, ganyan. Para sa akin 'no, uulitin ko, nasa tamang tanong yung tamang sagot. Para makuha natin yung tamang sagot, dapat matanong natin yung tamang tanong. Siguro para sa kanya, hindi ako na wala akong emotion dun hindi ako naiinis. Naiintindihan ko siya kasi hanggang dun lang kasi yung kaya niyang abutin 'no. Hindi man lang niya triny kung papaano talaga ma-combat yung price war. Sa mundo ng printing, mabilis yung price war, lalo na kapag yung ginagawa mo is kayang gawin ng tamad mong kapitbahay. Nakuha niyo yun? Kayang gawin ng tamad mong kapitbahay, ibig sabihin kaya ka niyang makopya. Ibig sabihin Yes po. kaya niyang gawin kahit ito yung nakakainis, nahihirapan ka 'no, ginagawa mo na lahat ng effort mo, ginagamitan mo na ng matinding skill, pero ba't gano'n kaya pa rin gawin ng tamad mong kapitbahay. Ibig sabihin, walang kuwenta yung produkto mo. Ibig sabihin, kailangan mo pa talagang pag-isipan. Nandito ako 'no, hindi para gumamit ng mga flowering words, pasensya na ha, kasi rekta talaga ako magsalita. Kung gusto niyong matuto, hayaan niyo ako hayaan niyo ako, i-explain ko ng mabuti at saka 'no, hindi lang pala ako dito yung magsasalita ha, open topic 'to. Yung topic na 'to is open ha. Pupuwede kayong magtanong anytime, pupuwede niyo akong i-interrupt anytime. Pupuwede din kayong mag-chat sa baba
no, para mabasa ko. Sabi ni Sir Jocris, tama po. Ngayon 'no, bago natin tumbukin yung tanong ng price war, meron kasing importanteng tanong na siguro hindi niyo pa natatanong sa sarili niyo. Hindi ko na kayo iisa-isahin, magpe-presume at mag-a-assume ako na problema niyo yung price war. Okay, mamaya siguro magtatanong ako, isa-isahin ko kayo. Pero general tayo by default. By default, ine-expect ko na problema niyo yung price war. Kapag problema niyo yung price war, napakarami niyong problema. Number one, gaano kayaman niyo gustong maging? Alam ko gusto niyo maging mayaman lahat. Tayo, siyempre tayo. Pero yung tanong, gaano kayaman niyo gustong maging? Isa yan sa problema, byproduct ng price war. Alam niyo ba kung bakit? Kasi yung problema sa price war, nagpapababaan ng presyo. Kung nagpapababaan ng presyo, ibig sabihin walang kita. Tapos ikaw, nangangarap ka na gusto mong yumaman. Pero ang tagal mo na dyan sa printing and hoping and praying na yumaman. Pero yung tanong, gaano kayaman mo gustong maging? Importante ba yun, sir? Oo naman. Halos akala mo yung mga mayayaman ngayon 'no, tsamba lang. Hindi. I-name nilang maging mayaman. I-name nila kung gaano kayaman nila gustong maging. Nakuha niyo yun? Dapat klaro sa atin kung ano yung gusto natin. Kasi para sa iba, kapag meron kang second hand na kotse, kapag meron kang bahay na hulugan, para sa kanila mayaman na yun. Mayaman yun siguro kung ituturing para sa kanila. Pero yung tanong, sa inyong lahat, tanungin yung sarili nyo, anong klaseng yaman yung gusto nyong maabot? Alam nyo ba kung bakit? Kapag malaman nyo kung anong antas na yaman, gusto nyong maabot yan. At on the contrast, kung i-ratio natin sa ginagawa natin ngayon, nagbababa tayo ng presyo, napakalabo, kasing labo ng pangarap nyo, yung yaman na gusto nyong tumbukin. Nakuha nyo ba yung idea? Example, para sa inyo, example lang kapag meron akong 1,000,000, mayaman na akong ituturing. Okay, 1,000,000 mayaman na akong ituturing. Ngayon, kumikita ka ng 1,000 araw-araw. Sa tingin nyo ba, ilang araw nyo, gamit tayo ng mahiwagang calculator. Nasaan yung calculator ko dito? Basic mathematics lang to Kung gusto mong makakuha ng 1,000,000 at para sa'yo, yung 1,000,000 mayaman ka ng ituring nun, kung kumikita ka ng 1,000 sa isang araw, ibig sabihin meron kang 1,000 days. So kung yung 1,000 days, ihati-hati natin sa taon, 365. Meron kang 2.7 years bago ka maging milyonaryo. Nakuha niyo yon? Meron kang 2.7 years bago ka maging milyonaryo. Tapos, yung ginagawa mo, nagbababa ka pa ng presyo. Kung mababa ka ng presyo, baka yung mangyayari dyan, makaipon ka na lang ng 600 pesos a day. Sa tingin nyo ba? Ilang taon na yon? 5 taon. Nakuha nyo ba? Nakalculate nyo ba yon? Kaya, kailangan talaga, yung problema kasi, hindi price war. Yung problema, yung sarili natin. Kasi, ine-aim natin, no, yung isang bagay na hindi natin naiintindihan. Ine-aim natin at ginugol natin yung isang bagay na napakahirap intindihin. Simple lang. Yung tanong ko, gaano kayaman mo gustong maging? Kasi kapag para sa'yo, mayaman na ako kung ituring kung meron akong 100 million sa pitaka ko. So, ano yung gagawin mo araw-araw para mag-reflect yung 100 million mo sa pitaka mo? Papasok ka ba sa price war? Siyempre hindi. So anong gagawin nga? Ano ba yung gagawin? Ano ba talaga yung tinuturo mo dito? Yan papasok yung ituturo ko kung papaano makatakas sa mundo ng price war. Yung price war is, isipin na lang natin na para kayong nagbabakbakan dyan parang gera yan, no? Parang gera yan
Tapos yung color, yung team color niyan is kulay red. Dugo. Madugong bakbakan yan. Ibig sabihin, nagpapatayan kayo. Ibig sabihin, hindi siya healthy. Nagbababaan kayo ng presyo hanggat, may camera, pakiayos. Hanggat malugi. Hanggat malugi. So, ano yung dapat gawin? Nung pinasok ko yung mundo ng pagnenegosyo sa printing, wala din may nakapagsabi na ganito pala kahirap magnegosyo. Ganito pala kahirap ang price war. Kasi nung first month ko, second month, third month sa mundo ng pagninegosyo, napasok din ako sa price war. At sabi ko sa sarili ko, no, hindi po pwedeng mangyari yon. Kasi problema talaga yon. Nakita ko, yung ginagawa ng mga negosyante, para makuha nila yung isang project, definitely magbababa ng presyo. At yan yung pinakatamad na kayang gawin ng isang negosyante. Ituturo ko sa inyo yung pinakamahirap. Sir, ba't naman ganun? Bakit mahirap? Yun nga, para malakalabas tayo sa price war, ituturo ko sa inyo yung pinakamahirap. Aray So, ko. ano yung ginawa ko? Hindi ako expert, ha? Hindi ako expert sa pagtuturo, hindi ako expert sa lahat, no? Yung i-share ko lang sa inyo, yung ginawa ko para ako makatakas sa mundo ng price war. At yung nangyari, hindi ko binaba yung presyo ko. On contrary, mas tinaasan ko pa yung presyo ko para ako manalo sa certain na mga produkto. Sir, hindi namin maintindihan. Kasi yung price war, pababaan ng presyo. Yung ginawa mo, tinaasan mo yung presyo mo at ikaw pa yung nanalo. Paano yun? Yun nga yung ibig kong sabihin dito, no? Paano ba explain? Okay, kwento ko sa inyo kung anong ginawa ko. Yung printing natin, sa printing industry, halos pare-parehas na tayo. Halos wala nang pinagkaiba. Tama ba ako? Sa papel, halos pare-parehas naman. So, paano ka magiging number one kung halos pare-parehas yung produkto natin? Sa tarpaulin print, halos pare-parehas. No? Hindi masyadong ma-differentiate yung branded na machine tsaka yung China na machine. So, paano ka magiging number one doon? Yung ginawa ko, mga sir, alam nyo ba? Ay, shout out pala. Bago ko simulan yung ano ko, shout out pala kay Sir Mark Teo. Sir Teo Mark, nandito yung mga nahiya naman ako, nandito yung mga idol ko. Nandito si Sir John Ray. Sir John Ray, pahay naman sa mga ano natin sa mga Hello, hello. participants, mga members natin dito. Sir Teo Mark, go ahead. Yes, hello po. Good evening po sa ating lahat. Ayan, so nakikinig lang po ako kasi hindi po ako, hindi ko pa alam po yung sa price Meron war, bang sir. audio? Wait lang, di ko marinig. Siguro may nagsasalita. Wait lang ha. Aha. Hello, mic test? Sige nga. Hello, Open. hello, hello po. Hello po, Sir Yan, ayan, Giovanni. yan. Wait lang ha. Okay po. Yan, sige, go ahead. Hello po, hello. Yes, rinig po. Okay, wait lang po ah. Ah, ayan po, okay na po. Yes. Okay, okay. Ayun po, good evening po sa ating lahat. Sa ating mga may negosyong printing business po. No, ang ganda po ng topic natin about sa price war. Isa rin po 'yan sa pinoproblema ko po sa price war. Marami po tayong patututunan kay Sir Giovanni pagdating po sa price war. Tapusin niyo lang po yung ano niya, yung kanyang explanation about sa price war. Malaki po may tutulong sa ating negosyong printing business. Yun lang po, Sir Giovanni. Maraming salamat po. Ayan. May nagtanong dito. Basahin ko muna yung tanong no, bago tayo magsimula. Sabi ni Ma'am Rosella, Sir, pwede ba malaman yung specific ng business niyo? Meron po akong printing services dito sa Tacloban City. At sabi ko nga kanina, mayroon akong 4 na taon sa mundo ng pagninegosyo sa printing.
Pero sa total na pagninegosyo, siguro meron akong anim na tanong. Kasama na yung mga palpak ko sa buhay, palpak ko sa pagninegosyo. Meron ako dating kainan, pinasok ko din yung medical supplies, pinasok ko din yung, ano pa ba yung pinasok ko? Computer shop, no? Tapos, dito ko nagustuhan yung printing industry, no? So, meron na akong 4 na taon based sa ano ko sa license, no? 4 na taon na po ako sa printing industry. Yan po. So, ah papaano ka magiging number one o mamamayagpag sa mundo ng pagninegosyo sa printing industry, no? Kasi sabi ko nga kanina, halos pare-parehas na lang. So walang unique selling proposition. Yung ginawa ko, tinaasan ko yung presyo ko. Para ako manalo sa price war, tinaasan ko po yung presyo ko. Sir, bakit naman? Malulugi ka nun, wala nang bibili sa'yo. Yun na nga. Kung titignan natin yung triangle of business, meron yung tinatawag na triangle. Ikaw yung pinakamabilis sa triangle, no? Paano ko ba i-drawing to? Mag-project na lang tayo. Kasi kanina yung ginawa kong Zoom, no? May setup akong Photoshop. So ngayon, yung setup ko ngayon, nawala na. So, example, no? Sa triangle. Sa triangle of business, meron yung tinatawag na triangle of business. Yung pinakatuktok, pinaka pinakamabilis. Yung nasa kanan, pinakamura, yung nasa kaliwa, pinaka-quality. No? Dapat maintindihan niyo 'yon. Pinakamabilis, pinaka-quality, at saka pinakamura. So, dapat i-identify niyo sa negosyo niyo kung saan kayo magfo-focus. Ikaw ba yung pinakamabilis? Ikaw ba yung pinakamura? O ikaw yung pinaka-quality? Sir, po pwede ba lahat? Imposible. Napaka-imposible. Kailangan yung mamili kung saan kayo doon. Ikaw ang pinakamabilis, pinaka-quality, o pinakamura. Kung may tanong kayo ha, gamitin nyo yung chat box. Ngayon, yung ginawa ko, alam nyo ba, pinamahal ko yung produkto ko. Pinamahal. Pero, yung ginawa ko, pinamahal ko yung produkto ko, pero binandel ko. Binandel ko yung produkto ko. Example, no? I-explain ko sa inyo kung ano yung ibig sabihin ng high perceived value. Sa sa business industry, merong tinatawag na high perceived value. Kahit yung isang produktong napakasimple, kaya niyong ibenta ng napakamahal. Number one, ayusin niyo yung packaging niyo. Number two, ayusin niyo yung branding niyo. Like for example, bigyan kayo ng napaka-example. Paano ba? Yun sa ano, yung bato, ang tawag doon? Ang tawag doon ma? Nasa labas ng ano, nasa labas ng Quiapo Church, agimat. Agimat. Yung agimat, alam niyo ba? Nakikita niyo sa labas ng Quiapo Church. Bato, kung titignan mo, simpleng bato lang 'yan. Pero bakit nabebenta nila ng 200, 350, 400, 1,000? Napansin niyo ba kung bakit? Dahil sa packaging niya. Nung pumunta ako sa Quiapo Church last 2 years ago, kasama ko yung team ko. Paglabas ko ng Quiapo Church, kasi hindi naman, taga-Tacloban kasi ako, bihirang-bihira ako pupuntang Maynila. Napansin ko, no, may mga hilera doon, na mga, I don't know kung mga albularyo yun, no. May makukuha kayong idea dito sa kwento na to. Isang simpleng bato, binebenta ng, hindi exact yung amount ko ha, para magkaroon lang ng konsepto yung istorya, ganito ko yun ilalahad. Nakita ko, isang simpleng bato nasa 100 pesos. Doon sa kabila, parehas na bato, ganong kalaking bato, pero nabebenta niya ng 250 pesos. Alam niyo ba kung anong ginawa niya? Pinatungan lang niya ng clear na acrylic. Clear na acrylic. Tapos, on the other side, merong isang bato doon na same na laki, same na bigat, same na itsura,
Nabebenta niya ng 650 pesos. Alam niyo ba kung anong ginawa? Linagyan niya ng box na acrylic. Box na acrylic. Pero anong binebenta niya? Simpleng bato. Yung bato na mapupulot mo na kahit saan. Walang special doon. Pero naging special siya dahil linagay sa magandang presentation. Nakuha nyo ba? Kahit sa simpleng bond paper. Sa simpleng bond paper, kaya mong ibenta yan ng 100. Ay, sorry, 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos, 50 pesos. Depende sa presentation mo. At baka hanggang ngayon, wala pa rin kayong branding. Doon kasi, tumataas yung value mo kapag meron kang brand. Ano bang ibig sabihin ng brand? Sa tingin nyo, anong tunay na ibig sabihin ng brand? Kasi matagal na tayo sa pagnenegosyo pero hindi pa natin alam kung ano talaga yung tunay na ibig sabihin ng brand. Hanggang ngayon, akala natin yung brand logo. Hanggang ngayon, akala natin yung brand hugis o kulay ng logo. Hanggang ngayon. Kaya tayo hindi natin kayang magpresyo ng mataas kasi hindi natin naiintindihan yung tunay na ibig sabihin ng brand o branding. Kung may makakasagot sa akin kung anong ibig sabihin ng tunay na brand, magpapadala ako ng 500 pesos. Alam niyo ba, Di ba napaka-importante. Bear Brand yun? Bear brand. Alam niyo bang napaka-importante yung brand. Mas importante pa siya sa capital. Dahil sa mundo ng printing industry, hindi naman talaga natin kailangan ng capital. Na-unlock nyo ba? Na-unlock nyo na ba yun? Na hindi natin kailangan ng capital. Kapag hindi nyo pa na-unlock yung thoughts na yon na hindi natin kailangan ng capital para makakuha ng project, may hirapan kayo doon. Kasi hanggang ngayon, yung problema nyo sa negosyo nyo, pera pa rin. Paano ba yun, boss? Paano ba yun? Identity. Paano ba yon? Wait, itong sa ano, no? Itong si, actually, ito si, nasan yun? Nasaan yung pangalan mo? Si Sir John Ring. Ninong ko yan. Malupit na Ay, negosyante yan. grabe naman. Hindi po. Ninong ko yun, nagulat ako pumasok eh. Sabi ko, pasok yung mga startups. Ito matagal na to eh. Hindi to startup eh. Pang, ano talaga to? Bigatin na ano. Maging si ano din, si Sir Teo Mark. Sabi ni Ma'am Rosella, true po yan, sir. Hindi po ako nagpapatawad. Nagbibigay ako ng freebie and maganda ang packaging. Correct? Correct. Identity, branding, kung paano mo i-market yung produkto mo. Try nyo lang, no? Try nyo lang, i-chat nyo dan para makita ko lang kung gaano kalalim yung pagkakaintindi nyo sa branding. Maliban lang kay Sir John Ray tsaka kay Sir Teo Mark. Try nyo lang. Bear Grabe yung Brand, alam ko dyan eh. Bear Bear Brand. Brand. Grabe yung Pasenda misis lang, ko. Na pasenda ano, lang ano po? pasenda lang po yung 500 para hindi kami makapag-chat. Ito, sila Sir John Red tsaka si Sir Teo Mark. Alam nila kung ano yung ibig sabihin ng branding. Kaya nagulat ako kung gaano na sila ka tagumpay sa printing nila. Pero para Grabe sa naman, kanila, hindi hindi naman. pa sila matagumpay. No, hindi pa sila matagumpay kasi sa naiintindihan nila yung sinabi ko kanina na gaano kayaman nyo gustong maging. Naiintindihan at intinding-intindi nila yon. Kaya nga, tawag dito, ba't nag-run out ako ng oras? 9:46. Freebie kasi itong ano eh, bihira, hindi kasi ako gumagamit ng Zoom. Unique identity? Sige pa. Ano pa? Branding Ang yung branding, boss, ano, kahit walang kita, basta may gawa. kahit may kita. O kahit walang kita basta may gawa. Ano Oo, yan branding yun. branding yan. Oo, kadalasan yun ngayon, branding.
Yan yung price war. Parang yan yung gustong tahakin ng mga nasa price war ngayon. Branding yung naghihiwalay sa'yo sa ibang business nyo. Dapat may kakaiba sa'yo. That's unique selling proposition. Kagaya ng unique identity, integrity and good customer service. That's feeling. Good customer service. Maano na, Customer malapit na. experience. Napakalapit na ni Ma'am Rosella. Alam niyo ba kung hindi natin papabain to? No. Yung brand, sabi ko kanina, hindi yan hindi yan logo. Hindi yan hugis ng logo, hindi yan kulay ng logo nyo. No. Hindi yan kung ano yung itsura ng logo. Hindi yan. Yan yung physical na nakikita nyo lang sa branding. Pero yung tunay na branding, yan yung promised feeling. Promised feeling na gusto nyong ipaabot sa mga customer nyo. Experience. Wag customer satisfaction. Medyo mahalay ang dating yan. Boss. So, i-explain ko pa ng mas malalim. Ano yung gusto nyong ipaabot sa mga customer nyo? Hindi, sir. Gusto lang namin magbenta. That is exactly my point. Kaya hindi kayo makapagbenta ng mahal dahil wala kayong promised feeling. Wala kayong branding. Example, no, pinakamabilis, no? Jollibee. Ano yung binebenta ni Jollibee? Si Jollibee hindi nagbebenta ng chicken. Si Jollibee hindi nagbebenta ng fresh fries. Bida ang saya. Hindi rin nagbebenta ng spaghetti. Alam niyo ba kung ano yung binebenta ni Jollibee? Yung promised feeling na saya. Kaya nga, bida ang saya, sabi nga nila. Kaya nga lahat ng marketing materials nila hindi sabog-sabog. Kahit sa pagkain, Jolly Kiddie Meal, Jolly Hotdog, Jolly Spaghetti, Jolly Burger, Yum Burger, no? Kahit si Jollibee naka-smile. Ibig sabihin, no, consistent sila sa brand nila. Na every time na pupunta ka sa Jollibee, yung feeling mo, ang saya-saya mo. Tignan mo na lang yung mga bata. Every time na nakakita sila ng Jollibee, ng mascot ng Jollibee, ang saya nila. Every time na nakikita nila yung tawag dito, yung commercial sa TV, ang saya-saya nila. Ibig sabihin, effective yung branding nila. Napapaabot nila yung feeling. Ngayon, tatanungin ko kayo, ano yung promised feeling na gusto nyong ipaabot sa customer nyo? Feeling. Kapag ba bumili sila sa shop nyo, feeling nila satisfied sila? Yan dapat. Feeling satisfied. Feeling nila ang saya-saya nila. Babalik-balikan. Yan, no? Babalik-balikan. Dahil may naramdaman sila. Itong magandang senaryo, no? Nike na sapatos. Nike na sapatos. Lahat naman siguro tayo nakapagsuot na ng branding. Ano yung feeling natin kapag nakapagsusuot tayo ng Nike na sapatos? Di ba? Feeling foggy. Feeling foggy? Feeling feeling ang tawag doon, feeling Fearless. fearless, no? Or feeling ano tawag doon, victorious? Kasi Yan. may feeling tayong kakaiba na kahit hindi sabihin ni Nike, may feeling tayo. Ngayon, on the other hand, kapag magsuot ka ng sapatos galing sa 578 o sa Taiwanese na sapatos na tig 300 lang o 200, hindi natin mararamdaman yun. Mas nararamdaman natin yung branded na sapatos. Wala to sa don't get me wrong, wala to sa brand. I mean, wala to sa klase ng sapatos. Pero hindi nyo ba nakikita yung meron siyang hidden na dapat nating matutunan, no? Ang sarap sa feeling kahit magpareha sila ng materials ng Taiwanese na sapatos, tapos Nike na sapatos, pero ang sarap sa pakiramdam na feeling ko kapag naglalakad tayo, lumulutang tayo kasi Nike to eh. Mahal to eh. May brand to eh. May promised feeling to eh. Yan yung sinasabi kong brand. Ngayon, paano ka makakapagpresyo ng mahal
kung wala kang identity. Yan yung assignment ko sa inyo, no? Gumawa kayo ng promised feeling. Ano ba yung pinaniniwalaan nyo na gusto nyong iabot sa customer? Every time ba na magpapagawa sila ng signage, yung feeling nila is ang yabang-yabang nila kapag magpagawa sila ng signage sa'yo. Yun ba yung gusto nyong ipaabot? Walang masama doon. Ibig sabihin, napapaabot mo yung brand na sinasabi ko. Sa JNB Dynamics ko to pinagawa. Feeling proud. Feeling antok sila, Kas. Feeling antok sila pag sa amin sila nagpagawa. So yun, 'di ba? May feeling. Hindi yung sige ma'am, thank you ma'am, ito na po yung produkto nyo. Parang wala lang, parang dumaan lang sila sa inyo. Parang okay lang, no? Kung mag-order sila sa inyo. Bago kayo makalabas sa price war, ito yung mga ah dapat nyong matutunan. Number one, yung brand. Number two, kung gaano kayaman nyo gustong maging. Dapat ma-realize nyo yan. Ayan, no, maraming salamat kay Sir Marjan, no, habang nanonood siya, ay habang gumagawa siya, no, nakikinig siya sa atin. Maraming salamat. So Ano yun? ngayon, kung may tanong kayo habang nagdi-discuss ako dito, feel free kahit malayo, huwag kayong mahiya, no? Huwag kayong mahiya kasi bihira ko lang to gawin at minsan ko lang to gawin. So, alam nyo ba yung ginawa ko? Nagpapababaan sila ng presyo sa photography kasi yung niche ko, ito pa, sorry. Third bullet, dapat nyo ma-identify kung sino yung customer nyo. Dapat nyo ma-identify kung sino yung customer nyo. Hindi kayo magiging number one sa lahat, pero magiging number one kayo sa iilan. Para kayo Pwede maging kaya yung boss maging one-stop shop ka. sabog-sabog yan eh. Yung one-stop shop, walang problema dyan. Kung nagsisimula ka pa lang o totoong startup ka. No, totoong startup ka. Pero kung gusto mo maging number one sa iilang produkto, dapat ina-narrow down mo yung mga produkto mo. Tatanggalin mo yung hindi masyadong kumikita, tatanggalin nyo yung slow moving, tatanggalin nyo yung hindi ka maka-markup, tatanggalin nyo yon. Tapos, focus kayo sa produktong feeling mo pwede kang maging number one. Focus ka doon. Hindi ko sinasabing dapat iisa lang yung produkto mo. No. Pwedeng kaparehas o look alike, pero focus kayo doon sa area na yon. Kasi kapag marami yung ginagawa nyo, sabog-sabog. No. Ginagawa ko rin yan. Ginagawa ko rin yan. So, balik tayo doon. No. Yung ginawa ko, anong ginawa ko? Napansin ko, sa niche ko, yung niche ko is, wait lang babalik-balikan, feeling proud. Sir, ano po yung pinaka-profitable na printing business or anong product? Halos lahat. Para sa akin, halos lahat. Nakadepende yan kung sino o ano yung customer. Sino-sino yung customer nyo? Kilala nyo ba yung customer nyo? Balik tayo sa niche. Kilala nyo ba kung sino yung customer nyo? Anong klaseng tao? Ilan yung range? Ilan yung range ng mga edad nila? Yung paulit-ulit na bumibili sa iyo? Ano yung habit nila? Ano yung nasa isip nila? Dapat alam natin 'yun Dapat talaga alam natin 'yon. Kasi bakit? Hindi mo alam kung paano mo tutumbukin yung marketing mo kung hindi mo kilala yung customer mo. Nakuha niyo 'yon?